God is so good and forever He is so good. So maraming salamat mga minamahal sa inyong pakikiisa, pagsasakripisyo, sa larangan ng panalangin, pag-aayuno, pag-iimbita, at pasaganang pagkakaloob sa naging napakatagumpay nating 32 anibersaryo ng Oras ng Himala. Ngayon, ang nangyari sa Marikina Sports Center ay pinag-uusapan pa. Marami pa pong testimonies na hindi po napaabot. Marami pang dakilang bagay na ginawa ang Diyos na tanging siya lang ang makakagawa. Truly, God, our God, is the God of miracles. Kaya sabihin niyo pong masaganang biyaya, pagpapala, yan yung pong ginawang pagsunod, and corporately, the overflowing blessings of God will come to us because there is overflowing blessings in unity. At ako ay nagpapasalamat din sa ating mabuting Amang sama sa langit dahil alam ninyong lahat na ito'y simula pa lang. We have a lot of works to do at isa rito ay ang ating translation na napakalaking halaga ang ating kailangan upang maisalin ang mga turo ko sa iba't ibang langwahe sa ibabaw ng lupa. Kung paano po tayo nagsakripisyo ng gusto, mahigitan pa po natin nung nakalipas nating anibersaryo. Sama na po dyan ang ating mission travel na walang tigil, tuloy-tuloy not only in the country, but all over the world. Ang ating mga television programs, alam niyo po, hindi po birong pera ang ating binabayad buwan-buwan. Kaya we welcome your continuous generosity, sacrificial love sa ating mga gawain ito. Na ako po'y naniniwala dahil alam niyo God is doing a new thing, kaya ang inyo pong ibibigay ay hindi kagaya ng dati. Hindi po tayo mamamahinga dahil ang kaligtasan ng kaluluwa ay wala pong holiday. Especially alam nating lahat, babalik na ang Panginoong Jesucristo. Kaya magdagdag po tayo ng ibinibigay, hawakan natin ang pangako ng Diyos. Isa na po dyan yung Galatians 6:9, ang sabi puro na eto, huwag daw po tayong manghinawa, magsawa, mapagod habang gumagawa tayo ng mabuti. Yaman sa takdang panahon at ito na po yun. Ang ating glory harvest, soul harvest at wealth harvest, tayo po ay aani kung hindi po tayo titigil. We will never stop, we will never give up. Lalagit po nating mahal ang Diyos ang mga kaluluwa kaysa pera. Idagdag pang siya po yung nangako sa atin ng masagana na pag-alis sa mundong ito. At yun po ang any moment rapture of the church. At ang ikalawa po ay nasa 1 Corinthians 15:57-58, ang sabi po ron, thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So therefore, my beloved brethren, my sons and daughters in the Lord, in the mandate, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Kahawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon. Wala pong sayang sa pagbibigay, pakinabang lang. At ang mga taong totoong nagmamahal sa Diyos at mga kaluluwa, ang pagkakaloob o pagsasakripisyo ay normal lamang. Kasamahin niyo po ang pagpapala ng Diyos kasama ng kaligtasan ng inyong buong pamilya. Salamat sa inyong panalangin, pag-aayuno para sa amin. We will finish the mandate and live ready, rapture ready, for in this world we are like Jesus. Come, Lord Jesus, come, take us home as we finish the mandate. And everybody say, Amen and Amen.